Marcos, alam mo ang katotohanan. Kung meron mang itinuro ang kasaysayan sa isang Marcos katulad ko, iyon ay maging tapat sa bayan at sa iyong prinsipyo. Hindi nila kayang sirain si Inday dahil hindi siya gumawa ng ikasisira ng kanyang pangalan. Kaya gagamit sila ng taong wasak na ang pagkatao para subukan wasakin din ang vice-presidente. Oo, inaamin ko, ginamit ako at naging kasangkapan ng isang gobyernong taliwas ang pamumuno sa uri ng serbisyong bayang iminulat sa akin ng aking ama. Ito ang gobyernong nangako na pagpapatuloy ng nasimula ni PRRD, ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ngunit naging simula ng pagbagsak ng ating bansa. Kahit kailan, hindi ko kinonsente at wala akong balak konsintihin ang kapatid ko. At kahit kailan, hindi rin naman ako tatahimik. Hindi ko hahayaang harap-harapan magsinungaling ang isang tao para matupad ang ambisyon ng iilan at tuluyang mailibing ang ating bayan. Sa korupsyon, sa kasakiman, sa walang saysay na pamumulitika, kahit ngayon sa harap ng malupit na krisis. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka, magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Pag-usapan po natin itong mga pinagsasasabi nito si Senator Amy Marcos. Marcos yan Ilocano, kapatid ng ating Pangulong Marcos Jr. Aba pagka nakarating sa kanilang opisina sa Senado o sa opisina ng mga Pilipino ang Senado, ang article of impeachment, dapat silang mag-trial kaagad-agad. Hindi sabihin sila ay magiging senator judges kapag nananumpa na sila bilang impeachment court o impeachment trial. Pero ngayon pa lang, nasa Kongreso pa lang, basang-basa mo na kung ano ang gustong mangyari ni Amy Marcos at kumukontra pa. Hindi ko maintindihan bakit siya parang galit na galit kay Ramil Madriaga. Bakit parang sa kanya walang kakwenta-kwenta itong Madriaga? Bakit hindi mo na niya hintayin pagdating sa Senado pag nag-trial at doon niya tanungin si Madriaga? Doon niya, kung gusto niyang i-cross-examination si Madriaga sa trial, gawin niya yun. Dahil siya ay Senator Judge. Ngayon na nasa Justice Committee pa lang, inuupakan na niya. Meron pa siyang ginamit na lingwaheng hindi maganda. Hindi ko alam bakit siya nagsasalita na gano'n. At yung kanyang tingin. Tingnan niyo yung kanyang, nanlilisik yung kanyang tingin, yung kanyang mata doon sa press conference. Parang punong-puno ng galit. Bakit galit na galit ka, Amy? Anong problema mo? Maghintay ka kung pag dumating ang kaso dyan sa Senado, dyan mo gawin ang lahat ng gusto mong gawin. Hindi yung malayo pa dyan, nasa committee pa lang, nasa Kongreso pa lang, dinudurog mo na itong si Madriaga. Ako, personally, hindi rin ako sang-ayon sa lahat ng sinabi ni Madriaga. Pero yung kanyang ginawa, na pumirma ng waiver para doon sa kanyang mga private account at kanyang mga pangalan sa bangko ay kanyang pinagkakaloob na buksan. Ibig sabihin, wala siyang tinatago. Kakaibang level yun. Mabigat yun. Yung ba ang kinagagalit mong Amy? Dahil ikaw ay identify na kaibigan ng mga Duterte. At dyan sa waiver na yan, hindi lang si Sara Duterte ang lalabas dyan sa mga bank account na yan. Pati yung nakakulong sa dahig na kaibigan ni Amy, dating Pangulong Duterte, madadama yan. Kasi dami. Sabi ni Madriaga, ginamit yung kanyang pangalan para sa mga bank account ng mga Duterte. At ngayon, pumirma siya ng waiver para buksan yung account na yan. Mahirap sunugin yun. Kasi si Madriaga ay hindi naman malaking negosyante. Wala siyang ganong kalaking pera para siya ay magkaroon ng sariling deposito. Kaya pag nabuksan yung account at lumabas doon ang daan-daang milyon or bilyon, malinaw na talagang dami lang si Madriaga. Kasi wala naman siyang malaking negosyo, nakakulong pa nga. Ang kaluluhan na buhay, parang isang maliit na talyer dyan sa may Kainta, Rizal. O isang paano kikita ng daan-daang bilyon yun, daan-daang milyon. Ayun. So yung waiver na yan, isa yan sa aking kinagulat bilang Pilipino, bilang matagal ng mamamahayag. Kasi ang waiver ay hindi yan pangkaraniwan.
Ang ibig sabihin yan, binibigyan mo ng lahat ng kapangyarihan ang mga otoridad. Hindi lang Kongreso, hindi lang Senado, pati lahat ng investigation team na buksan ang iyong mga account sa bangko. At kahit yung mga bangko kung saan konektado yung account na yan, hindi makakatanggi, hindi pwedeng harangan kasi may waiver, merong authority yung may-ari ng account. Eh pag lumabas to ng bilyong-bilyong deposito, withdrawal, transaction, aba, eh talagang hindi kanya yan. Madajustify na siya ginamit at tatanungin si Madriaga, saan galing yung pera niyan? Bakit nakapangalan sa iyo? At yun na ang matindi. Baka kaya si Aimee gigil na gigil dito tungkol dyan. Yung ibang mga sinabi ni Madriaga, hindi ako gaano kontento do sa painting. Eh wala naman yun. Hindi naman pera ng bayan ang pinapagawa nun. Wala yun. Yung issue ng sila may relasyon. Sabihin na natin yung mga picture at video ay pwedeng hindi paniwalaan. Madaming pwedeng gumawa niyan sa tingin ng iba. Pero sabi ni Madriaga, yun ay talagang nangyari. Kung magduda kayo, okay lang. Pero yung relasyon na establish na, magkakilala sila sa matagal na taon at panahon at pagkakataon. Fake, yung sinasabi ni Sarang hindi niya kilala si Madriaga. Alam niyo bakit ko sinasabi yan? Gagawin ba naman dami yan kung hindi niyo kilala? Yan ba'y pagkakatiwalaan ng mga Duterte kung hindi na kilala? Sensitive ang bank account. Sensitive ang bank record. Paano mo papangalan sa ibang tao yan kung hindi mo kilala? Kahit ako, kung halimbawa meron akong 10,000 pesos, bakit ko pagkakatiwala sa ibang pangalan para i-deposit sa bangko? Eh kung mali sa may 10,000 pesos ko yun, di pangalan ko na lang gagamitin. Eh dahil ang pinag-uusapan dito, 100 million or billion, ay something wrong. Illegal money yan. May problema yung perang yan. Kaya ginamit at gumamit ng dami. Yung ba yung dahilan kung bakit kayo gigil na gigil? Senator Aimee, nagtatanong lang. Kasi yung panlilisik ng mata mo sa press conference na ang galit mo ay kakaiba eh. Bakit nagagalit ka ay magiging Senator Judge ka? Uulitin ko, ang trabaho ng Senator Judge tumingin sa ebidensya, mag-cross-exam, magtanong sa testigo kung kinakailangan. Then saka mag-decide. Kaya nga, ang trabaho ng Senator Judge mag-decide, tumingin sa ebidensya, then mag-decide kung anong tingin mo. Guilty o not guilty. Pero yung durugin mo, siraan mo, banatan mo, ang posibleng testigo na wala pa naman sa inyo. Anong ibig sabihin niya? Insecure ka. Bakit? Dahil yung mga identified na pinaniniwalaan mo mga Duterte ay siyang naiipit dito. Nagtatanong lang, Aimee, ilagay mo sa lugar mo. Ilagay mo sa lugar ang pagiging senador mo, Senator Judge, pagdating ng oras at araw. Huwag mong gamitin ang media o ang publicity ng pagdurog. Ang dinudurog mo dito, sarili mo, hindi si Madriaga. Sa aking personal opinion, observation. Habang nagsasalita ang mga senador na magiging senator judges dito sa impeachment case na ito ni Sara Duterte, ng negatibo, ang inyong sinisira ay sarili nyo. Anong inyong magiging kredibilidad? Anong inyong mukha at pagkatao? Kung ngayon pa lang ay negatibo na sa inyo, wala pa kayong hinahawakan dokumento, narinig pa lang ninyo, nabasa pa lang nyo, hindi pa nyo naaaral na mabuti, wala pa nga sa inyong jurisdiction ng kaso, tapos negative na kayo. Di ba? Simple-simple. Sa korte, although magkaibang impeachment kaysa korte, sa korte yung mga judge, kahit tanongin mo kung anong nangyayari sa kaso, hindi niya sasagot. Kahit sa kanyang asawa at mga pamilya, hindi niya ikukwento kung anong nangyayari sa kaso. Exclusive sa kanya yun. Pag ang isang hukom or judge ay maingay doon sa kanyang kasong hawak-hawak, hindi yan pagkakatiwalaan. Hindi yan hukom. Baka fake judge yan. Ang mga justices at ang judge or mga magde-decide na mga kaso under ng kanyang korte, hindi yan nagsasalita. Inaaral niya ang kanyang dokumento at limitado ang galaw. Nakabase sa ebidensya, testigo. Dahil sa Senado, dahil politiko sila, wala pa yung kaso, maingay na. Anong ibig sabihin nun? Di ba?